Alleluia, 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 Alleluia. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasal, kaamuan ko'y tulan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumanggap sa isang bata, sa isang batang ganito, dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi na naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang hapon? Mga kapatid, patuloy po tayo sa ating pagninilay ngayong Martes po sa ikalabing siyam na linggo sa karaniwang panahon. Kapag naririnig po natin ang salitang pinakadakila, marahil ang unang mga bagay na pumapasok sa ating isipan ay kapangyarihan. Ikaw ay dakila sa mundong ito dahil ikaw ay makapangyarihan. At kapag ikaw ay makapangyarihan, ibig sabihin, ikaw ay laging nasa ibabaw. At kapag ikaw ay laging nasa ibabaw, alam natin na meron kang kakayanan na gawin ang lahat ng bagay. Marahil dahil ikaw ay may pera, dahil ikaw ay may pinag-aralan, magagawa mo ang lahat ng bagay na gusto mo. At yan ang sinasabing kadakilaan sa mundo natin ngayon. Pero mga kapatid, sa araw na ito, pinapaintindi sa atin ng Panginoon na ang pagiging dakila ay hindi lang pagkakaroon ng kapangyarihan. Pinapaintindi sa atin ni Jesus na ang pagiging dakila ay hindi palaging nasa ibabaw at nasa tuktok. Bagkus ang pinapaintindi sa atin ng Panginoon na ang pinakadakila ay dapat maging isang kagaya ng bata. Sino po sa inyo ang gustong maging bata? Maniwala ako. Di ba minsan tayo gusto natin maging bata? Ayaw nga nating tumanda eh.
Kapag napag-uusapan ng edad, ayaw na ayaw nating pag-usapan yan. Kapag ang buhok natin ay nagiging puti, anong ginagawa? Nagpapatina, nagpapakulay ng buhok. Kapag ang mukha ay nangangalubot, anong ginagawa? Kung ano-anong nilalagay, tinuturok. Bakit? Gusto natin maging bata. Pero mga kapatid, ang pahiwatig sa atin ng Panginoon, ang kadakilaan sa harapan ng Diyos ay pagiging isang bata. Hindi ho sinabing mukhang bata, kundi maging isang bata. At ano po ang katangian ng isang bata? Ang isang bata na marunong dumipende. At tayo bilang mga anak ng Diyos, nangangahulugan na tayo ay dumidepende sa kabutihan, sa kapangyarihan, at sa pagmamahal ng Diyos para sa atin. Sa madaling salita po mga kapatid, ang kadakilaan ay hindi upang tayo maging makapangyarihan. Ngunit ang kadakilaan ay tayo ay may kapakumbabaan na tanggapin sa ating sarili. May kahinaan ako, may kakulangan ako, may limitasyon ako, at kailangan ko ang Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, ang kadakilaan ay hindi pagkakaroon ng lahat. Ngunit ang kadakilaan na tinutukoy ni Jesus, pagpapaalala sa atin na sa buhay natin dito sa lupa, kailangan natin ng Diyos. Dahil ang Diyos ang siyang gagabay sa atin sa paggawa ng tama, ng mabuti, at ng kaaya-aya para sa Kanya. Kaya sa araw na ito, tandaan po ninyo, ang kadakilaan ay hindi pagkakaroon ng kapangyarihan. Ngunit ang kadakilaan ay puno ng kapakumbabaan na sabihin sa ating sarili, kailangan ko ang Diyos. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng lakas, pumupuno sa aking lakas, nagtatama sa aking mga pagkakamali, nagbibigay sa akin ng lakas na itama ang lahat ng mga mali na nagawa ko sa buhay. At magkakaroon lang tayo ng ganong disposisyon kung tayo ay magiging bata. Kaya nga mga kapatid, kung mapapansin po natin sa Ebanghelyong napakinggan sa araw na ito, alam din ng Panginoon na tayo may kahinaan. Alam din ng Panginoon na minsan tayo nagkakasala, tayo nagkakamali. Pero ano yung pinaalala sa atin dun sa talinghaga na narinig natin sa ating Ebanghelyo? Handa tayong hanapin ni Jesus. Handa niyang hanapin ang nawawalang tupa. At tayo minsan ang nawawalang tupa dahil sa ating mga pagkakamali at kahinaan. Pero sino po ba ang nagpapahanap lagi? Ang nagpapahanap lagi, hindi naman yung mayabang eh. Kapag mayabang ka, sasabihin mo, ayokong mahanap, kaya ko ang lahat eh. Pero kung ikaw ay may kapakumbabaan sa iyong sarili, hahanapin ka ng Diyos at tatanggapin mo na ang Diyos ay mabuti, kaya Kanya hinahanap. At masasabi mo lang yon, hindi dahil ikaw ay tupa. Ngunit sa iyong kapakumbabaan, kagaya ng isang bata, handa kang magpahanap sa Diyos. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang din po natin ang pag-alala kay Santa Clara ng Assisi. At si Santa Clara po ay kaibigan ni San Francisco ng Assisi. At alam po natin ang kwento ni San Francisco. Nagmula siya sa isang mayamang pamilya, pero iniwan niya ang lahat ng bagay para lamang tupdin ang kagustuhan ni Jesus para sa kanya. At marahil yun din ang kwento ni Santa Clara ng Assisi. Mula din siya sa mayamang pamilya, pero iniwan niya ang lahat ng bagay upang sumunod sa turo ni Jesus. Pero nagkulang ba sila?
Nalungkot ba sila? Hindi. Dahil yung mga bagay na nawala sila, yun ang tinamasa ng mga tao sa kanilang paligid na nagbigay ligaya at nagbigay papuri para sa Diyos. Mga kapatid, sa araw na ito, sa tulong po ni Santa Clara ng Assisi, sana po maging bata din tayo. Ang batang nagsasabing, kailangan natin ng Diyos. At kung kailangan natin ng Diyos, alam natin, sa kabila ng ating kakulangan at kahinaan, siyang magpupuno nito. At masasabi natin, kailangan natin ng Diyos dahil marunong tayong magpakumbaba. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, ipanalangin po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Panginoon, maging bata nawa kami upang masabi naming tunay naming kailangan ang Diyos sa aming buhay. Amen.